Show may baka mo. Tanan. Medyo late na yata ako sa trend, pero tignan natin. Soy sauce. Sarap. Bali yung siomai wrapper ko pala is gagawin ko lang from the scratch kasi ang hirap maghanap ng siomai wrapper dito sa Africa. Kakailanganin lang natin dito ng harina, tubig at asin. Tapos i-mix-mix mo lang siya, then masahin hanggang sa maging dough. At habang nagmi-mix-mix ako dyan, kwentuhan na lang din kita kung paano naging buhay ko dito sa Africa. Almost 8 months na ako dito sa Africa. Nung dumating ako dito, halos wala lang ding adjustments kasi para lang din ako nasa Mindoro. Hindi ganun ka gagarwa yung mga establishments. Tapos ang approachable din ng mga tao. Pagdating naman sa pagkain, kung ano lang din yung nasa market natin, yun lang din yung nandito. Meron silang talong, ampalaya, sitaw. Siguro ang kagandahan lang dito is yung hindi nagmamadali yung mga tao. Para bang hindi nakakapagod na buhay dito. At yan, after nating masahin, hayaan lang natin mag-rest. At para naman sa laman ng siomai natin, kailangan natin ng chicken, carrots, onion, ginger, at hipon. Tapos balatan na natin to prepare yung mga gulay natin, yung carrots, ginger, at yung onion. Gumamit na lang din ako dito ng food processor. Transfer na lang natin yung mixture sa isang bowl. Tapos lagyan na natin yung mga iba pang ingredients. Nilagyan ko na rin dyan ng magic syrup, paminta, sesame oil, soy sauce, and oyster sauce. And since ready na yung mixture natin, balikan na natin yung dough. Yan, i-ready na natin yung ating dough. Ito yung magsisilbi na siomai wrapper natin. So, kinat-cut ko lang siya. Bali, in-estimate ko na lang. Hindi ko na siya mineasure. Hindi ko na din siya tinimbang. So, ipa-flatten lang natin siya hanggang sa maging kasukat niya yung gagamitin nating molder ng ating siomai lasagna. So, habang piniprepare ko lahat ng wrapper, so, balik tayo dun sa kwento ko kanina. So, walang masyadong adjustment in terms of yung sa community kasi like, most of them is Christian, though marami ding iba't ibang religions, but majority is, I believe, Christian. Grabe sila maglaan ng oras dito pagdating sa pagsisimba, sa pagdating sa church activities. Every Sunday, most of the establishments close talaga dito. Kasi for majority, yung Sunday na yun, nakalaan na yun for church. Tapos yan, start na tayo mag-layer. So, una yung wrapper muna, then sunod natin yung mixture, then wrapper again, then mixture hanggang sa makumpleto natin yung pattern. Tapos yun nga, yun sa kwento ko. For example, every Sunday, may plano kang gumala or bumili ng something. Mahirap siya kasi even yung Waterside kung tawagin and Benson, para siyang Divisoria natin dyan sa Pinas. Close talaga, wala kang makikitang kahit isang store na bukas. So, impossible para makabili sa araw ng linggo. So, kaya most of the time, after ng work hours namin, dun kami nag-grocery, dun kami namimili, even yung mga gulay, ganon. Ang maganda lang naman din dito, like, yung mga vendor na naglalako, marami naglalako dito. So, pumupunta na lang dito sa bahay namin, may mga naglalako ng prutas, ng gulay, ng isda, ng mga seafoods, even yung mga sapatos nilalako. Tapos kung okay naman, pwede mo silang tawagan anytime. So ayun, after nating i-layer at i-prepare yung ating siomai lasagna, steam lang natin siya like for 30 to 40 minutes. Depende kung gaano siya kabilis maluluto. Taste test. See? The layering. Sobrang init niya pa, so try natin.
Medyo dry lang siya siguro dahil ginawa lang natin yung siomai wrapper. Inabsorb niya yung lahat ng juice. Pero masarap siya. Sarap. Busok pa. It's good. Sarap niya. Sarap. Parang sa siomai. Grabe ko siya.